Good day Kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong manual dropper post na galing sa Shopee. O, tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron na naman tayong susubukan na pyesa na nakuha ko sa Shopee. Okay, so syempre, lalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Okay, so ito yung box niya. Karton lang. Ayan, meron lang siyang foam. Tapos, nandito naman yung parang manual niya. Yep. So, sabi sa Shopee, gawa daw to ni Riro. Kaso, wala naman ako nakikitang ganong logo. Ang nakikita ko lang, ito, 9X. Ito ata talaga yung ano niya, brand 9X. So, madaming style o madaming klase rin yung manual dropper post. Ito yung dati, yung pinaka-hype noon, yung Zoom. Ito din yung pinakamura ngayon. Mabibili mo lang ng 1.2 to 1.3. Pwede rin, may 1.5 din. Yun nga lang, ang problema kasi dyan, fix yung saddle clamp niya. So, wala kang adjustment na magagawa. Naka-fix yung angle niya. So, meron din si Racework. Ito, 1.6. Ayan, ganun siya. Ang kinaganda naman dito, adjustable na yung seat clamp. Medyo maiksi nga lang yung lever niya. Tapos, meron din katulad ni Meroka. Tapos, ang presyo niya, nasa 1.8. Ganun din, adjustable na rin yung seat clamp. Saka, slightly mas mahaba yung lever niya. Yun nga lang, hindi ko na yan pinili dahil parang common na sa akin yung ganong seat clamp. Etong sa Riro, itong 9X, dito ako natuwa. Kasi yung seat clamp niya parang classic. Yung parang sa mga stock na saddle. Yung lever naman niya medyo maikse. Yun lang yung parang drawback dito sa design na to. The usual budget meal material. So dito sa seat clamp, so sa saddle clamp, parang pot metal din yung bakal na ginamit. I mean, yung aluminum. So, hindi siya ganun ka-polish. Makikita mo yung parang bako-bako. Yan yung parang bilog-bilog. Dito sa may seat post mismo, yung pintura niya, parang matte na textured. So, slightly madulas. So, dito sa ilalim niya, nandito yung pang-adjust ng preload. Kung gaano kabilis at kung gaano kabagal mo gustong gumalaw tong stanchion. Sa pagkakatesting ko, yung minus, yun yung mabilis. Pag sinet mo sa sagad sa plus, parang slightly mabagal yung pag-angat niya. So, ito, katulad nito, sagad sa minus, ayan o, extend agad. Ayan, medyo mabagal. Di ba? Pagdating sa timbang niya, guys, mabigat siya. Hindi siya katulad ng ibang dropper post na try ko, medyo magaan. Ito talaga mabigat. Keep in mind lang para sa mga weight weenie. So bago natin to ikabit kay Intense, i-prep muna natin dahil ang napansin ko dito, yung thread nitong sa pang-adjust ng preload, parang maganit. Yun o. Yun, dinig niya, sakit sa tenga. Lalagyan natin yung thread, papahiran natin ng grasa. Pag masyadong dry kasi yung thread na i-strip din yan kung minsan Kung isasagad niyo sa minus, huwag niyong ilalabas yung thread. Dapat 100% na nakabaon dun sa thread. Ayan, ganito yung sinasabi ko guys. Dapat ganito yung itsura ng sagad niya. Ayan. So, huwag niyong ilalampas to. Dapat nakabaon pa rin siya ng konting-konti. Tapos, ang isa ko pang napansin, itong dito sa collar niya, matigas, maganit din yung thread. So, dry. So, itong grasa guys, huwag niyong dadamihan. Ito na, medyo nadamihan ko kaya binabawasan ko. Pwedeng ma-push out yung grasa papunta dito sa may seal. So, hindi natin kailangan ng grasa sa seal. Baka ma-damage, baka kainin ng grasa yung rubber seal. So, dito sa stanchion niya, medyo dry din siya ng konting-konti. So, lalagyan ko na lang siya ng oil. Well, actually, dapat fork oil lang ilagay niyo dito, yung pang stanchion. Pero, wala pa yung in-order ko, so, chain lube muna. Based sa experience, hindi naman siya nakakasira nung seal.
Ayan, hindi niya kinakain yung seal. Tapos punasan natin yung excess na oil. Kasi kapag di mo pinunasan, didikitan ng dumi. Kapit natin to. Medyo tricky lang dahil individual siya. Pero, diskarte na lang. So, lalagyan ko siya ng assembling paste para hindi siya gaano mag-react dito sa may seat tube dahil nga meron siyang konting issue. So, ganito siya gumagana, guys. So, pipindutin natin tong lever. Yan, i-hold natin, tapos uupuan mo tong saddle. Bibigyan mo siya ng bigat para bumaba siya. Yun, tapos, release. Ayan, nakalock na yan. Goods na. Kung gusto mo naman paangatin, ganun din. Pwede mo siyang pindut-pindutin. Yan, para unti-unti lang. Or, pwede mo siyang i-hold habang nakaupo ka, tapos tatansyahin mo na lang. So, final verdict para dito sa dropper post na to. Mare-recommend ko ba siya para sa mga newbie? Oo naman. Hindi naman ganun ka-quality at hindi rin naman ganun ka-low quality. Ano lang, balance lang. So, yun guys, ang 9X manual dropper post. So, kung nagustuhan mo tong video na to, di ba like? Kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayaw. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.